Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ulit ang Maharlika Investment Fund. Pero ang pag-uusapan natin sa ngayon yung di umano ay pagsuspindi dito. Pero bago natin puntahan yan, pag-usapan muna natin yung ugnayan ng isang batas sa implementing rules and regulations. Kapag ba ang isang batas, ang itatanong natin siyempre, kapag ang isang batas, siyempre ang gumagawa ng batas ang Kongreso. At ang Kongreso ay nahati sa House of Representatives at saka sa Senate. Pag nagawa na ang batas na tapos na tapirmahan na ng Pangulo, naging batas na, ito ba ay kaagad na implement? Hindi po agad sapagkat kailangan gumawa mo ng implementing rules and regulations. Sino po ang gumagawa ng IRR? Ang gumagawa po ng IRR ay ang executive branch. Madaling salita, ang gumagawa ng Republic Act o yung law ay ang Kongreso. Bagamat ang presidente may partisipasyon dito kasi nilalagdaan niya yan, pwedeng aprubahan niya yan, pwedeng ang i-veto ng presidente ang bahagi ng mga batas Pero pwede naman siyang baligtarin ng Kongreso basta magkaroon ng 2/3 majority sa bawat house voting separately. Or pwede ring hayaan na lang niya mag-lapse yan into law nang walang pirma niya. Yan ang tatlong paraan ng partisipasyon ng executive branch sa lawmaking. But at the end of the day, it's going to be Congress that is solely responsible for the making of laws. The president can approve, the president can veto, except that veto can be reversed by Congress. So it's still Congress that has the final say kasi pwede niyang i-veto, pwede niyang hindi. Pwedeng i-reverse yung veto, pwedeng hindi. Or ang presidente babayaan na lang mag-lapse. In which case, kung ano yung gusto ng Kongreso, yun ang nasusunod. Ngayon, pag yun ay lumabas na, nagkaroon na ng Republic Act number, ano bang nangyayari doon? Pupunta na yan sa executive branch. Kapag sa ating pong sistema ng gobyerno, ang tagagawa ng batas, ang legislatura, ang legislature, ang tag-implement po nito ay ang executive branch na pinapamunuan ng Pangulo. So pupunta na po yung Republic Act na yon sa isang mga opisina na appropriate ng executive branch at gagawa na po ng implementing rules and regulations. Ano po yung implementing rules and regulations? Kasi yung batas usually medyo may pag-abroad yan may mga gagawin ngayon ng mga regulasyon kung paano to isa sa katuparan. So, dadagdagan ng detalye, pero ang IRR po, hindi po pwedeng palitan yung nilalaman ng batas. In fact, kung magdadagdag man siya ng procedure, dapat ay alinsunod doon sa batas. Hindi siya pwedeng magdagdag nang hindi naaayon doon sa mismong batas. Yan po ang IRR. Ang implementing rules regulations, dinidetali po lang po nito paano to i-implement ng executive branch. Malinaw na po. Ngayon, ang nangyari sa Maharlika Investment Fund, ang Maharlika Investment Fund, naging Republic Act. Pagkakatanda ko, 11940 yata, hindi ko na matandaan yung number. At yun ipinasa na sa opisina ng Pangulo para magkaroon na ng IRR. Nung isang araw, may lumabas na issue na kautusan. I-share na lang po natin para tayo ay may resibo. Naku, napakaliit pala nito. Paano ba ito natin gagawin? Okay. Okay. Ito yung kautusan kung inyong baka po hindi nyo nababasa. Ayan. Yan po ay yung RA 11934 pala yung Maharlika Investment. Palagas ng kautusan, memorandum si Lucas Bersamin, siya po ang Executive Secretary ng Pangulong Marcos at nagpalabas siya ng kautusan ng PEDSA noong October 12, 2023 at sinasabi niya ito, with reference to the IRR of RA number 11934 and upon the directive of the President, the Treasurer of the Philippines, in coordination with the Land Bank and the DBP, is hereby directed to suspend the implementation of the IRR of the law.
pending further study thereof, and to notify all concerned heads of departments, bureaus, offices, and other agencies of the executive department, including GOCCs, of such action. Okay. Malinaw po, the suspension of the implementation of the IRR. Bakit ito importante? Kasi may mga lumalabas ngayon ng mga bali-balita na sinuspende na daw ang implementasyon ng batas. As if yung batas ang sinuspende. Unang-una po, walang kapangyarihan ang Pangulo na hindi i-implement ang isang batas na ipinasa ng Kongreso. Hindi po siya, wala po siyang kapangyarihan na basta kahit nakapasa ng Kongreso, ayokong i-implement yan. Hindi pwede yun. Ngayon, yung IRR, yung po ang sinuspende, yung implementasyon nun, kasi yun ay sakot niya. Pero hindi ibig sabihin na yung mismong Maharlika Investment Fund ay hindi matutuloy. Hindi lang muna matutuloy yung IRR sapagkat siguro may problema. Gustong ayusin. Fine-tune po, fine detail po yan, pero kailangan nating maintindihan. Wala pong karapatan ang Pangulo na isuspindi o hindi implement ang isang batas. Nakatulad din sinasabi ni Senator Coco Pimentel, dapat daw ang presidente, huwag na lang ituloy ang Maharlika Investment Fund na ipinasa na ng Kongreso. Para namang si Senator Pimentel ay hindi naman yan mambabatas. Hindi ba? Tayo po ay demokrasya. Laging sinasabi ng oposisyon, diktador, diktador, diktador. Hindi po pwedeng nagpasa ng batas ang Kongreso, pwedeng sabihin nilang basta ng presidente, ayokong i-implement yan, may problema yan. Hindi po pwedeng ganun. Wala po tayong ganun. So, ano ba dahilan kung bakit daw di umano ay hindi muna ini-implement yung IRR? Di umano marami ng kwento dito kasi sinasabi ng iba, may mga nakikitang problema ang Pangulo mismo dun sa IRR. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na meron siyang problema sa batas, hindi niya vinito, hindi naman inaprubahan niya. Hindi ba? Wala naman siyang vinitong portion ng batas. Sabi kasi ng iba, nagmadali, kuno. Okay? Ngayon lang daw nalalaman na na may mga problema. Well, be that as it may, the fact na hindi niya vinito, the fact na pinirmahan niya, hindi niya pwedeng bawiin yun. Only Congress can change that because it's a law. Okay? Ang pwede lang niyang gawin ay himayin ang IRR. Ano ba daw problema sa IRR? Maraming nagsasabi, siguro dahil nga naapektuhan na yung financial health natin, nagreklamo ang DBP, may mga problema tayo sa pamananalapi. Pero meron naman akong naririnig na iba eh. Mismong Rappler ng labas nito, sinabi ng Rappler, hindi naman daw isupin ng mga bangko nung finances, nung financial readiness natin. Hindi usapin tungkol sa sinong ilalagay na tao. Kasi ang isa sa mga probisyon ng RA 11934, may board of directors ito, may ex officio members. Ano ba yung ex officio? Ito yung mga nakaupo na itatalaga ng membro ng board. Okay? Pero meron kasing dalawang klase ng director, yung regular director saka yung independent directors. Dalawa yatang regular director at 3 independent directors, maliban doon sa mga ex officio na because of the position they hold in government, Department of Finance yata, yung kung hindi ako nagkakamali, etc. Sila ang magiging miyembro nung nagiging member ng board, automatic na. Pero may 5 pa na yung 2 nga regular, yung 3 independent. At yung independent yan yung represent ng iba-ibang sektor. Ang provision ng batas, meron kasing 3 board advisors. Okay? Ang board of advisors ay ito yung, ang alam ko ay kung hindi ako nagkakamali, kasama yung Treasury Department doon. Okay? Merong board of advisors
Hindi ko na matandaan. Ayokong sabihin kung sino yung tatlo, pero ang pagkakatanda ko, may board, may advisory board. At yung advisory board na yun, tatlong yun, doon sila yung mag-identify ng shortlist ng mga pangalan para maging independent at regular directors. At doon lamang pipili ang Pangulo. Doon sila nagkakaproblema daw ngayon kasi sapagkat yung mga gusto ng Pangulo, wala doon. Wala doon sa mga nakalista. Doon daw. Kung yan ay totoo, kung yan po ay totoo, malinaw na hindi pwedeng ang Pangulo ang mag-decide ng wala doon sa listahan sapagkat nakalagay yan sa batas eh. Kaya ang parang nangyayari, dinifer muna para mabuksan uli ang paglilista ng mga pangalan. Para yung gusto niya mapalagay. Yun ang chismis. So, siyempre, ikaw ang Pangulo, nakita mo na wala dito sa listahan na to, mga gusto kong umupo dito. Wala akong pagtiwala, di ba ganyan-ganyan. Eh, ang batas nagsasabi na hindi ka pwedeng pumili ng wala doon sa listahan. O, hindi ba? So, ang gagawin niya, i-delay na lang muna, isuspindi ang implementasyon ng IRR para makapili muna ng madagdagan sa listahan yung mga pwede pang mapalagay sa tingin ng Pangulo ay karapat-dapat. O, ang isa pa dito, malinaw daw kasi na merong isang opisyal na di umano ay hindi pwede sapagkat may kasalukuyan siyang posisyon, di ba? Siguro ay bibigyan ng time na para yung posisyon na yun bitawan para mapalagay sa pangalan sa listahan sa pool ng mga pwedeng manominate at siyang ilagay. Yan ang chismis. At sa tingin ko plausible eh. So hindi bigla nang nagbubunya yung mga kaaway ng ng Maharlika Investment Fund. Sa ngayon nga may kaso sa korte yan, which I don't know whether the court will entertain kasi they question the constitutionality of the process that it was adopted. Minadali daw. Hindi naman daw lang urgency daw. Wala daw detailed analysis ng mga investments, di ba? Ako sinagot ko na lahat yan noon pa, di ba? At hindi natin pag-usapan sa ngayon ang merits ng Maharlika Investment Fund. Matagal ko nang diniscuss yan. Pero hindi ang sinasabi ng iba, kaya daw naging ganito kasi palpa, kasi kaya minadali, kaya ganyan. May problema. Pero lumalabas na hindi pala talaga issue ng pamananalapi, issue ng flaws, ng technicality ng investment fund, kundi yung mga paglalagay ng tao. Kasi kung susundin yung batas, malilimitahan yung choices ng Pangulo doon lamang sa nakalista na binigay ng Board of Advisors. Ang Board of Advisors ay nandito na yan sa aking computer eh. Teka, tingnan natin ha. Sino nga ba ang Board of Advisors nito? Tingnan natin ha. Compose siya ng Secretary ng Department of Budget and Management, ng NEDA, at saka ng Treasurer, National Treasurer, yung tatlo. Sino ba ang Secretary ng DBM? Di ba sa amin na Pangandaman? Ang NEDA ay si RC Balisacan saka yung National Treasurer. Babae ito eh. Hold over pa to, panahon pa to ni Noynoy. Siya na. Ni Digong Duterte. So ito yung magbibigay ng pangalan para sa Board of Directors. At ang miyembro ng Board of Directors, para lamang kasi tinitingnan ko eh. Ang Board of Directors nito ay yung Secretary of Finance shall sit as the chairperson in an ex officio capacity, tapos yung President and Chief Executive Officer ng mismong Maharlika Investment Company, ang Vice, yung Presidente at CEO ng Land Bank, President and CEO ng DBP. Ito yung apat na ex officio. Kung sino man ang talagang Secretary of Finance ngayon, si Ben Jokno ba yan? Siya ngayon ang chair ex officio. Tapos may i-appoint kasing presidente at CEO ng yung mismo magpapatakbo ng Maharlika Investment Corporation. Ito yata yung gustong ibigay di umano kay Ben. Kaya hindi siya magiging presidente kapag siya pa rin yung Secretary of Finance. Kasi dito sa
board of directors, klaro na magkaiba. Meron yatang gustong ilagay, yun nga, si Benjoc na daw gusto maging ng Pangulong Marcos na maging presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation, Secretary of Finance din siya. So, inaayos nila na paano yun ayusin. Hindi naman pwedeng ayusin na palitan mismo yung komposisyon kasi nasa batas na yon. Tapos merong 2 regular directors, merong 3 independent directors. Ito yung pangalan na ibibigay ng Bangko Sentral ng Board of Advisors. Kino-compose nga ng NEDA Secretary General, ng Budget Secretary at saka ng National Treasurer. So, yan po yung nangyayari sa ngayon. So yung mga nagbubunyi na nagkamali daw ang Pangulo, nagkaroon ng technical problem, minadali daw kasi mukhang hindi yun ang sitwasyon. Ang sitwasyon ngayon ay nagkakaroon lang ng kaguluhan or na-realize nila na teka muna, ito pala hindi pwede sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Tao nang pinag-uusapan dito. Pero wala akong mali sa batas. Ang nangyayari ngayon, yun lang mga paglalagay ng tao ang nagkakaroon ng problema kasi hindi akma sa batas, which for me, wala namang karapatan ng Pangulong palitan ng kung anong nasasabi sa batas. So kung may magusto siya sigurong ilagay na tao, kaya sinuspindi ang pag-implement ng IRR para magkaroon pa ng pagkakataon na ma-extend yung pagbibigay ng mga pangalan. Di ba? Kasi sa ngayon, if the IRR is going to be implemented, he cannot appoint anyone that is not recommended by the advisory board, the board of advisors. Pag in-implement agad yan sa ngayon, malilimitahan yung kanyang options do sa pinigay na pangalan ng Board of Advisors. Okay? So sige po. Sana malinaw na sa atin hindi po sinuspindi ang batas. Yung batas po ay andyan. Ang sinuspindi lang yung implementasyon ng IRR nito. At ang implementasyon po ng IRR nito hindi sinuspindi not because of any technical flaw of the law, but because there are problems regarding the options of the president in terms of how he will appoint members of the board of directors. Of course, you can criticize that. You can say that namumulitika ang Pangulo. Pero dahil siya naman ang presidente di ba? Siyempre, dapat ang inilalagay dyan yung pwede niyang pagkatiwalaan kasi kayo mismo nagsabi, pera ng bayan yan. Di ba? So, ako naman sa akin, transparency-wise, dapat ang mga pangalan ng mga nominees na yan nilalagay. Diba? Para mapag-usapan natin, tayo mismo magka-input. O hindi pwede sa ganito, dapat hindi ba ganun? Dapat may transparency ang mga pangalan. Dapat yung nirecommend dapat ng Board of Advisors ay may publicize. O ma-cover man lang sa media, same yung mga yan. Para bagang napakasikreto. Kaya hindi maiwasan ng mga tao na magduda din. Okay? Sana malinaw po sa atin. Bukas po ay Sabado at Linggo wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na lang po uli. At by the way, next week po, Miyerkules at Biyernes wala po tayong usapang politika next week sapagkat ako po ay nasa biyahe. At baka mahirapan akong mag-live doon. Pero sa Lunes po meron tayong usapang politika. Alam niyo naman, hindi naman po ito ang tunay ang full-time na trabaho kung meron pa tayong ibang trabaho na kailangan natin asikasuhin ang mga gawain. Okay? Sige, kita-kita na lang po tayo ulit sa Lunes. Sana po nakapagturo ko si kaisipan. Na-plus ko yung mga puso at nakapagpabago ako ng mga panahon sa buhay, lalo na sa usapang politika. Sabi sa akin ng Lasal, teach man, touch at me. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil, sabi sa akin ng UP, serve the people. Ingat po tayo lagi. See you on Monday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Bye for now.